Mga kapatid, meron po akong bisita rito ngayon. Galing pa po ng Baguio. Di ba kayo naiinitan dito sa Manila, sa Antipolo? Hindi naman, malamig din naman po. Sabi, bundok din eh, no? Parang hindi ka rin umalis ng Baguio, ano? Napasadya kayo rito. Ano ba yung dala nyo sa sasakyan? Vios po, Batman, 2011 model. 2011 model. Dito sa isinulat mo, nag-o-overheat kapag nag-aircon. Opo. Bakit ba ganun na nangyari? Kapag nag-aircon, nag-o-overheat, ano kaya ang dahilan? Yung sa ano po, pag lumabas na yung sign na overheat, Oo. yung buga ng aircon po mainit. Mainit na. Bakit kaya ganun na nangyari? Sa Baguio ba, hindi ba nangyayari to na nasisira yung ano? Ano ba to? Taxi o private? Taxi po. Taxi sa Baguio. Opo. Hindi ba nagagamit ang aircon sa Baguio? Hindi po kasi laging nakabukas yung bintana sa Baguio. Malamig kasi po yung hangin. Malamig yung hangin. Talagang hindi nag-aircon ng mga sasakyan doon? Opo. Lahat talaga? Opo, hindi nag-aircon. Kaya matipid sa gasolina. Opo, matipid sa gasolina. Pero ngayon, ang nangyari sa inyo, kung kailan nag-aircon kayo, kapag ka bumibilis ang sasakyan, doon siya nag-overheat. Simula lang binaba ng Manila, tapos nag-aircon. Oo. Doon na po umano yung sakit niya. Yung sakit niya. Siguro, ang pinaka-the best na gawin natin dito, balik mo sa Baguio. Hindi ginagamit yun na dito. Kasi sila po, taga Baguio sila, doon sa Wright Park. Malapit sa Wright Park, no? Oo, wala ba kayong kabayo doon? Wala. Nung bata ako, talagang pag pumupunta sa Baguio, yan ang talagang no? Unang-unang pinupuntahan, pasyalan, yung kabayuhan. Ngayon, ang sabi mo kuya, palit clutch lining. Opo. Sa Baguio ba, malakas ang ang clutch? Malakas po dahil paakyat, pababa, puro kahon, kaya gamit na gamit ang clutch. Ilang beses na kayo nagpalit ng clutch doon? Mga 4 na po siguro, 4 na beses. 4? Kung 2011 yan, 2025 ngayon, so yan ay 14 years. Opo. Sa mga normal na na sasakyan, yung private, lang yan, mga 2 ka lang magpapalit. Kung 14 years, 7. Pero kayo naka-4 na. Opo. Malaki na rin pala kinita nito, no? Opo, medyo nakabili naman po ng nakabili ng bagong sasakyan. Nakabili na ng bago. So nandun na yon, binabiyahe na rin doon sa Baguio. So ngayon, ibinigay naman ni Tatay Ricardo Gomez. Hi, Tay. Si Tatay nasa Baguio. Opo. Ricardo Gomez. Hindi nyo ba kamag-anak si Richard Gomez? Hindi po. Hindi. Okay. Ang isa pang problema nyo, nangangamoy ang gas katagalan ng biyahe. Opo. Kadalasan, sira yung mga O-rings niyan doon sa injectors. Pero dahil sa meron tayong bagong bago tayong aparato, nalilinis natin yung mga injectors gamit yung fuel injection system. Ayan, cleaner. May aparato kami na ikakabit namin yon, papaandarin yung makina nyo, nililinis siya. Hindi na po siya babaklasin. Hindi nakakalasin. Pero dahil sa sira din naman yung mga O-ring nyo, magpapalit muna tayo ng mga O-ring. Tapos saka natin lilinisin yung mga injectors para mas tumipid kayo sa fuel. Kasi pag medyo may bara-bara na rin yon, isang cost din yon, kaya minsan may palya-palya yung ating engine. Tapos BBTI cleaning, BBTI filter cleaning. So yun yung solenoid, no, yung BBTI solenoid. Kaya lang kuya, sabi ko nga sa inyo, kailangan munang makita ko yung ibabaw ng engine para malaman ko yung sludge, lalong-lalo na dyan sa Baguio. Malamig dyan. Regular ba yung change oil nyo? Opo. Sa Baguio? Si Papa na rin po yung nag-change. Siya na mismo yung nag-change oil. Ugali ba ni tatay na pag nag-change oil, minamagdamag niya yung pinapatulo yung langis? Minsan po. Naku, delikado yun. Yun yung kasunod kong iba-vlog. Yung sagot ko doon sa mga nag-comment sa vlog ko po kagabi. Minamagdamag nila yung pagpapatulo ng langis hanggang sa maubos lahat yung langis. Tapos sasalinan nila ng bago. Malaking malaking nagiging wear and tear nun sa engine dahil nasasagad yung langis eh. Pag start mo ulit nun, magaspang yung andar, doon nagkakaroon ng kaskasan. Parang natuyo po. Oo, sa Baguio kasi, sa sobrang lamig niyan, ang langis lumalapot talaga. Kaya ang langis mo diyan dapat palagi kang low viscosity, yung mga 5W30 ang inilalagay nyo. Ngayon, ito pa, palit belt, palit air filter, palit spark plug, palit transmission oil. So yun, mga minor lang yun. Pero yung pagpapalit ng clutch lining, yun yung magbababa talaga tayo ng transmission. Tapos yung problema nyo na nag-overheat kapag nag-aircon. Ngayon kuya, sa Baguio kasi, hindi nga sila gumagamit ng aircon, pero binubuksan nila yung blower at hindi lang nila ino-on yung aircon. Ngayon papasok yung Pahigop sa labas. Yung hangin sa labas na malamig. Opo. Para hindi mag-moist. Kasi kung hindi mo bubuksan yung air vent na yon, mainit yung katawan ng tao. Opo.
ano yun, magmo-moist yung bintana mo kung hindi nakabukas yung mga bintana. Opo. Ay, minsan kasi pag umuulan, napipilitan din sila mag-aircon pag umuulan kasi magmo-moist yan eh. Opo. Oh, Yun kasi yung ang sabi mo, may nakita kang mga dahon ng pine tree. Opo, sa may... Meron. Tapos yung sa passenger side, may tumutulo. Opo, may tumutulong. Ayun. Sigurado na tayo doon na sobrang dumi na nung aircon system mo doon sa evaporator. Kasi nga dahil sa hindi siya ginagamit, papasukin ng dumi yun, tapos papasukin ng lamig, o magiging parang putik yun sa loob, o parang umido yun. So yun yung babara ngayon doon sa evaporator. Kaya diyan kuya, baba tayo ng dashboard. Kasi yung mga BIOS na yan, baklas lahat yan, baba ng dashboard. Ayan mga kapatid, sila ay galing pa ng Baguio City, dinala yung Batman. Opo. Hindi Superman Hindi po. Oh, Batman na BIOS dito sa Autorans. Iiwanan nyo na ngayon. Opo. Yes. Saan kayo ngayon pupunta? Sa Taguig po. Sa Taguig. Mayroon kayong tirahan din dyan. Opo. Ayun naman pala. Kaya iniwan na dito sa Autorans. Sino bang nasabing dalin dito? Si Papa po kasi laging napapanood. Laging yung vlog nanonood. niya. So ito, ibablog ko to. Kuya Ricardo Gomez, wag kang mag-alala. Ibablog namin tong aircon mo na nagtampo. Nung dinala dito sa Antipolo, nawala na yung aircon, humihina, at tapos nag-overheat pa. Opo. Nagtampo talaga. Gusto niya palagi doon sa malamig. Anong pangalan, kuya? Ronald po. Ronald Bermudez. Bermudez, ang yaman ng apelyido nito. Tapos si ate ay Karen Bermudez po. Karen Gomez Bermudez. Okay. Ayun, kaya pala kamukha mo si Lucy eh. Biro lang. Sige ba mga kapatid, narito pa yung susunod na vlog ko, yung sagot ko sa mga nagtanong sa vlog ko po kagabi. Yung tungkol doon sa maling pag-change oil na ginagawa ng mga nagdi-DIY, ang sabi ko po ay hanggat maaari, huwag nyo nang gawin yung magdamag na pinatutulo nyo, yung langis, sinisimot nyo talaga at kinabukasan nyo pa lalagyan ng langis. Or yung iba naman ay talagang binubugahan ng air blower yung engine para talagang masimot yung langis doon sa loob ng makina. Ngayon, may mga nag-comments po doon, yung iba, violente yung kanilang comments, na hindi raw tama, yung sinasabi ko, hindi raw totoo yun. May nag-comment pa doon na 500,000 na raw ang tinakbo. 500,000 kilometers na ang tinakbo ng kanyang van. Hanggang ngayon daw ay maayos pa. Ang ginagawa niya raw doon ay pinagtatagal niya magdamag yung pag-change oil. Nilalagyan para niya ng diesel yun sa loob para mahugasan. No? Okay yun, kung talagang tumagal ng 500,000 kilometers, congratulations sa'yo. Pero yung iba namang nag-comments, eto, maganda yung tanong, nito pong si Olan Enriquez, ang sabi po niya, magandang araw sir, tanong lang po, di po ba kapag hindi umaandar ang makina at nakapahinga, ang bagsak ng langis ay pababa sa oil pan? Hindi po ba natutuyo din ang kasukasuhan ng mga makina sa magdamag na nakapahinga ito? Nakalubog pa rin ba sa langis ang buong makina kapag patay ito? Nagtatanong lang po, sana po ay masagot nyo. Salamat po. Una sa lahat ay magandang araw sa iyo at tungkol doon sa tanong mo na kung hindi umaandar ang makina at nakapahinga na ang makina, ang bagsak ng langis ay pababa sa oil pan. Tama ka, pero hindi lahat ng langis ay bababa sa oil pan, masisimot yung langis na nandoon sa kasukasuan ng makina. Ano ba yung mga kasukasuan? Halimbawa, doon sa ibabaw ng cylinder head, doon sa pag tinanggal mo yung cylinder head cover, makikita mo yung camshaft, makikita mo yung mga rocker arms, no? So yun ay may mga kasukasuan yun. May mga bearings din doon. Yung mga langis na yun, hindi yung bababa sa oil pan, mag-i-stay yun doon. Pati yung mga langis na nandoon sa connecting rod, nandoon sa crankshaft, hindi naman yun basta-basta aalis doon kung ipinahinga mo lang ang iyong sasakyan ng ilang oras. Dahil naiiwan pa rin yung portion ng mga langis na yon sa oil galleries. Hindi mo naman yun basta-basta mapapatulo. Kasi kung halimbawa, ito yung bearing, tapos dito sa pinaka-camshaft niya, may mga lumalabas na langis doon. Doon sa kahabaan ng camshaft na yon, nandoon pa rin naman yung langis. Mawawala lang yung langis na yon kung talagang bubugahan mo yan ng hangin at patutuluin mo ng magdamag. Yun ang isang dahilan kung bakit sa masasabi natin na talagang nasisimot na yung langis doon sa loob ng iyong makina. At dahil sa selyado naman yung makina natin, no, kapag iyan ay ipinahinga mo, halimbawa galing ka sa pagmamaneho, pinatay mo ang engine, ipinahinga mo na siya, pinarada mo na siya, sarado naman yan eh. Nakatakip naman yung salinan ng langis, yung oil cap. So, hindi yan basta-basta tutulo doon sa oil pan lahat. Kasi pabalik-balik naman talaga siya doon, kaya nga siya nagsisirculate.
Pero yung mga langis na nandun sa kasukasuan, hindi yan basta-basta tutulo. Mananatili siya doon sa mga thin layers na kanyang nilulubricate, nandoon pa rin naman yung langis na sinasabi mong tutulo lahat doon sa oil pan. Sinadya ko itong D-Max po na ginagawa namin dito, nasalinan na po yan ng bagong langis, ito nga pong iSynth na Eni. Ide-drain ko ngayon yung langis nito at makikita nyo na kapag yan ay dinrain at hindi ko tinanggal, hindi ko inopen yung salinan ng langis, yung oil cap, hindi siya ganun kabilis yung pagtulo ng langis. Pero once na buksan yung oil cap, at magkapasukin na ng hangin, yung loob ng makina, mapapansin nyo yung biglang paglakas ng tulo. Doon gusto ko lang patunayan sa inyo na kung talagang nakasara naman yung makina, yung salinan ng langis, nakasara din yung drain plug, nakasara din yung sa dipstick, at yung breather naman, may diaphragm yan. Kung ipapahinga mo lang, yung sasakyan mo nang hindi ka magde-drain ng langis, nandoon pa rin yung mga langis na yun, hindi yung basta-basta mapupunta lahat doon sa oil pan. Meron at meron pa rin maiiwan doon sa ibabaw. Kasi kailangan din niya yon para mag-lubricate siya sa susunod na i-start mo ang makina mo. Ayan. Okay. Bago kasi yung langis ito eh. Ayan. Ayan ang tulo niya. Ngayon, pag binuksan yung salinan ng langis doon sa taas, sige, buksan mo. Ayun, nakita nyo yung bilis nung tulo na yon, yung pag-drain. Ngayon, ito, bagong change oil kasi ito. Kaya makikita nyo talagang sobrang labnaw nung langis na tumutulo. Takpan mo ngayon ulit, Rex. Mapipigil ulit yan. Ayun, nagbago. Sa video na nakita nyo, na nung tinanggal natin, binuksan natin yung salinan ng langis, yung oil cap, ay biglang lumakas yung pagtulo ng langis, yung pag-drain ng langis, dahil nga po napasok na siya ng hangin. Nagkaroon na siya ng hingahan. Kaya nga po, kapag magdamag kayong nag-drain ng langis nyo, kapag kayo ay nag-change oil, iba yung dami ng langis na nauubos nyo kapag hindi minagdamag. So, ibig sabihin, pag magdamag kayong nag-drain, yung 5 litro minsan ay nauubos nyo. Halimbawa, tulad dun sa mga crosswind, 4.3 liters lang yan eh. Minsan, kapag ka talagang iyan ay pinagtagal mo magdamag na naka-drain, minsan nauubos mo yung 5 litro, minsan naman 4.7, minsan 4.8. Kasi nga, naubos lahat yung laman ng makina. Pero yung regular na change oil lang na paandanin mo ang makina mo, paiinitin mo muna, tapos ide-drain mo yan, kadalasan po, ang nasusukat natin na inilalagay nating langis dyan sa mga crosswind, yung mga 4JA1 engine po na yan, ay 4.3 liters lang. Marami na po yung 4.5. Depende kasi doon sa filter na gagamitin. Doon po sa nag-comment po na si Sir Olan Enriquez, sa loob po ng makina, hindi talaga matutuyo yung langis. Pero hindi enough yung langis na yon na kapag ka iyon ay pinaandar mo na, ay makakatulong i-lubricate ka agad ang iyong makina. Kaya nga po, sa umaga, tuwing tayo ay nag-i-start, sa cold start natin, maingay muna yung makina. Bago tumahimik yan, ay bibilang ka muna ng ilang segundo. Yun yung araw-araw na nangyayari sa ating mga makina. Yun ang nagbibigay ng wear and tear sa ating mga makina. At doon sa tanong din ni Sir Olan, at hindi po totoo na kapag ka nakapahinga, ay lubog sa langis ang makina. Doon sa tanong nyo po, hindi po totoo yun. Kasi ang langis lang naman ay pinakamarami na sa mga na-change oil namin ay nasa 9 liters ng mga SUVs. Pero sa mga kotse, kadalasan 3.5, 4 liters, yun lang yung laman ng oil pan. At kapag in-start mo yan, doon pa lang naman yung umiibabaw dahil nga ibiyan ay binobomba ng oil pump. Idinidistribute niya, isinicirculate niya yan sa loob ng makina. Halimbawa, sa isang kotse, sapat yung 3.5 liters, sapat yung 4 liters na yon para i-circulate niya doon sa loob ng makina. Ngayon, ito mga kapatid, yung normal na nangyayari sa ating mga sasakyan. Ito ay hindi mo mapipigilan. Ito ay talagang mangyayari na kaya habang lumilipas ang panahon, ay nagkakaroon ng wear and tear ang ating mga makina. Dahil nga po, doon sa sinasabing cold start, na kapag sa umaga ini-start mo yan, ang langis po ay nasa oil pan, hindi yan basta-basta makakaakyat kung ang langis mo ay makapal na. Dahil nga po, kapag malamig ang panahon, ang langis ay kumakapal or lumalapot. Tumataas ang viscosity niya. Kaya po, ito ay hindi may iwasan ng lahat ng sasakyan, lalo na yung nandoon sa mga malalamig na lugar. Kaya nga po, nagkakaiba-iba ang mga viscosity po ng langis na ginagamit natin. Tulad po nito, ito ay 5W40. Eksaktong-eksakto po dito sa Pilipinas yan. Yung 5W, yun yung inyong starting viscosity na labnaw niya na kapag in-start mo, ay mabilis na magsisirculate yung langis. Meron ka pa rin maririnig talaga
na konting ingay dahil nga kailangan mo nang umakyat yung langis doon mismo sa sistema ng iyong makina. Ngayon, ano ang nagiging dahilan bakit nasisira yung mga makina natin na hindi mo ito pwedeng iwasan? Wala makakaiwas dito. Nangyayari po talaga ito. Ito po, cold start significantly increase engine wear and tear because cold oil is thicker, takes longer to circulate, and provides less lubrication to vital parts like pistons and bearings, leading to increased friction and damage over time. Through proper maintenance and short warm-ups to minimize this problem. So sabi, kapag nag-cold start po tayo every morning, hindi mo maiwasan dahil kailangan mo start ang makina, kumakapal kasi yung langis pagka malamig. At yung kapal nung langis na yon, hindi yan kagad mapapadistribute or masisirculate ng makina natin kahit ano pang makina yan, kaya po nagkakaroon ng friction, nagkakaroon ng wear and tear. Hindi na yan maiiwasan. Kung hindi pala maiiwasan yan, no, ano ang pinaka-the best na gagawin mo? Mag-regular kayo ng pag-change oil. Kasi sa umaga nga, lumalapot na siya, tapos matagal ka pang hindi nag-change oil, lalapot lalo yan. Gawa nga nung halo-halo na yung dumi, halo-halo na yung moisture, lalo sa mga diesel engine, nililinis niya talaga. Yung makina mo, humahalo na yung soot, meron pa tayong fuel dilution, humahalo yung fuel, humahalo yung crudo. Sa gasolina, ganun din, humahalo yung gasolina. Tapos pagtatagalin mo ngayon, ang interval ng pag-change oil mo, lalapot yun. At habang tumatagal ang panahon, lumalapot yan, lalong nadadagdagan ngayon yung wear and tear. Kaya ang sinasabi ko po dito sa nakaraang vlog ko, dapat po regular na nag-change oil kayo every 6,000 kilometers or every 6 months. Huwag nyo na pong hintayin na tumagal pa ng 1,000 kilometers or 1 year. Hindi na po advisable dito yan sa atin sa Pilipinas. Gawa nga nung dito po sa Pilipinas, pagod na pagod ang mga sasakyan natin, ang mga makina natin. Sa sobrang traffic, mainit, malamig, naghahalo-halo yan, yung klima na yan, na nakapagdudulot yan para yung langis natin ay talagang mawalan ng ganda, mawalan ng silbi kung iyan ay pagtatagalin mo na nandyan sa loob ng iyong makina. Ngayon, doon sa sinasabi ko po na pinagtatagal nyo kasi yung pagde-drain ng inyong engine oil, tignan nyo, ito nga yung araw-araw na nangyayari sa engine natin tuwing cold start, dahil hindi kaagad aakyat yung langis, hindi kaagad madidistribute, ikaw naman, nag-change oil ka, pinagtagal mo, sinimot mo lahat yung langis, maglalagay ka ngayon ng bago, magsisimula na naman yung pump mo na mag-redistribute doon sa engine mo, nung mga kasukas, ng langis doon sa mga kasukasuan na yun, dapat sana, hindi na ganun nang mangyari kasi nga, inubos mo lahat yung langis Ngayon, ganito ang sabi naman nila, paano mo matatanggal lahat yung mga naiwan na maduming langis doon? Para nga hindi mangyari yun, regular kayong mag-change oil. Para yung langis nyo, hindi mapupuno ng sludge, hindi mapupuno ng dumi, dapat ugaliin nyo na regular kayo nag-change oil at gagamit po kayo ng magandang langis. Maraming magagandang langis na makakatulong. Pero yung pagtagalin nyo ng 1 taon, 1.5 taon, 2 taon yung langis sa loob ng makina nyo, hindi talaga pwede dyan na hindi mo yan patuluin lahat. Kaya yung isang binanggit ko kanina na nilalagyan pa niya ng diesel, yung loob ng kanyang makina, baka nga makatulong yun. Pero kami dito, kapag po talaga ganyan ang nangyari, na 1 taon, 2 taon na hindi ka nag-change oil, yan ay ginagamitan na po talaga namin yan ng oil flushing. No? Para yung mga dumi na yon ay mawala talaga lahat at kung hindi talaga kakayanin, sobrang dami ng sludge, ay nagbubukas na po tayo ng makina. Ilan na po yung na-vlog kong ganyan, yung mga Hyundai Accent na prone sa ganyan, pati yung mga Toyota na mga gasoline engine ay prone sa ganyan, napupuno ng sludge. Kaya po yan ay ino-overhaul na po natin. Nire-refresh po natin yung makina. Pero kung regular ka talagang mag-change oil, hindi mangyayari yan at gagamit ka ng magandang langis. Ngayon, doon sa pinagtatagal nyo, yung inyong pagde-drain na inaabot ng buong magdamag, no? Napakadelikado po nun. Kasi po, sa unang andar ng inyong makina, wala pa yung mga langis na dapat mag-lubricate doon sa mga piston, yung piston ring, yung mga bearings, no? Mawawala, mababawasan yung langis na nandoon. Ang nipis-nipis na nga lang doon, thin layer nga po yun, gapapil lang. Yung pwestuhan ng langis doon, dinrain mo pa ng todo. Yung unang start mo sa iyong pag-change oil na yan, after mo mag-change oil, naku, napakadelikado niyan sa inyong makina. Dinagdagan mo pa,
yung wear and tear na nakukuha ng makina mo sa tuwing umaga na nag-i-start ka ng makina mo sa tuwing cold start. So ano po ang pinakamagandang gawin sa inyong pag-change oil, sa inyong pagdi-DIY? Ito po, bago nyo i-change oil yan, paandarin nyo muna, painitin nyo talaga yung makina. Pero luwagan nyo na ng konti yung drain plug kasi para hindi kayo mapasok kapag yan ay tinanggal nyo. Luwagan nyo na ng konti yung drain plug, paandarin nyo ngayon kahit 30 minutes yan bago nyo i-change oil para talagang yung langis ay malabnaw na. Kasi pag umiinit ang inyong makina, lumalabnaw ang langis at kapag ka iyon ay gusto mo nang i-drain, tanggalin mo ngayon yung drain plug, patuluin mo ngayon, makikita mo yan. Babagsakan lahat, makikita mo yung pagtulo ng langis na malabnaw. Sapat na yung mainit yung makina, i-drain mo yung langis, sapat na po yun. Ito namang si D-Hive, ito ang sabi niya, Los mo boss, nawala na ako ng gana sa vlogs nyo, unsubscribe na po. Ayan, sabi niya ni Los. Ay, ni D-Hive pala. Okay lang po, Sir D-Hive, kung mag-unsubscribe ka po. Basta ang importante po sa mga vlogs ko, tayo po ay nagtuturo, tayo ay nagbibigay ng mga informations. Kung ayaw nyo namang pakinggan, kung ayaw nyo tanggapin, okay lang po yan. Pero sa mga marami pong natutulungan natin na nagko-comments at bumabati sa akin, tumatawag po at nagpapasabi ng kanilang mga pasasalamat sa pagtawag sa akin. At kay Sir D-Hive, hindi ko po kayo loss. No? Kung ako po ay i-unsubscribe nyo, wala pong mawawala po sa akin. At sana lang, kung gusto mo ulit bumalik, bumalik ka na lamang. Mga kapatid, maraming salamat. Magandang gabi sa inyong lahat.